Yung bulaklak na lalanta. Amen. Ang damo natutuyot, ngunit ang salita ng Diyos ay manatili forever. Amen. Enjoy it forever. Amen. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Amen. Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pakiano nga itong pulpit? Joka, pakiano nga ng pulpit? Pakiayos. Hindi balansi. Okay, dito po tayo sa salita ng Diyos. Tuloy tayo sa ating mensahe. Matthew chapter 1. No? Ang mensahe natin ngayon ay tungkol sa Pasko. Amen. Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 25. Amen. Matthew 1:18. Yan lang. Matthew 1:18, basahin po natin. 25, 1:18 to 25. Okay. In verse 18, salita nating babasahin sa makasama natin sa live stream. Bukas din po kayo ng Biblia. King James Bible. Amen. Ang sabi ng verse 18, salita nating babasahin. Now the birth of Jesus Christ was on this wise when as his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on those things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary, thy wife, for thy which is conceived in her is of the Holy Ghost. For the Son, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord, the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. And Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord that bidden him, and took unto him his wife, and knew her not that she had brought firstborn son, and he called his name Jesus. Amen. Alright, tayo po manalangin, tayo pumikit sandali. Sa dakilang Diyos Ama sa langit, salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong mga salita. Banal Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan. And Holy Spirit, empower the servant. I'm nothing, O God, and give us wisdom. Holy Spirit, I need your help. I need your power, guidance, O God, and make my blessing today, O God. Cleanse our heart, O God, forgive our sins, and be ready to partake the word this morning. And Holy Spirit of God, send us revival, O God. And dalahin ko, Diyos, ka po magpapala sa aming magang ito. And lahat po na makakinig, pagpalain mo, Panginoon. Give us attentive spirit, O God, attentive heart, teachable heart, O God, this morning. Cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask. In Christ Jesus' name, Amen. So, salamat sa Panginoon. Ang title ng mensahe natin ngayon ay, What is Christmas mean to my family? Amen. What is Christmas mean to my family? Amen. Christmas is about family. Amen. Kaya ang sabi ko nga, panahon ng Christmas ay dapat may time kayo sa inyong pamilya. Kaya wala tayong activities sa 25 na yon. Kasi for family. Bigyan natin ng pagkataon, magkaroon tayo ng free time for family. No? Kaya nga mga kapatid, ang Christmas sa sanlibutan, Christmas is about gifts. In this world, Christmas is about money, about bonus, about eating, drinking.
Mga shopping, window shopping, partying, swimming, or any kind of celebration. Hindi po masama yun, mga kapatid. Dapat enjoy natin ang Christmas, ang season na ito. Amen. Kaya mga kapatid, no? Tanda natin, Christmas is not about a gifts. Amen. It's about material things. No? Man, about Christmas bonus. It's not banding, eating, or shopping, buying gifts. Kapatid, Christmas, kapatid, no, is a time for family. Amen? Kaya makita natin dito sa ating binasa, who is the important character involved in this Christmas. Amen? Marami pong involved dito, no? Pinipress na po natin about wise men, the shepherd, kasama pa rito si Herod, no? Marami pong involved dito, kapatid, no? Kung ating babasahin, no? Pero makita natin dito, mga kapatid, the person involved in this Christmas is the family of the Lord Jesus Christ. Amen? The family of the Lord Jesus Christ. Amen? Makita natin, pag-aralan natin about the family, no? Makita natin dito, we study about Jesus, Joseph, and Mary. Amen. Diyan lang tayo kasi maubos yung oras natin. Kung pag-aralan natin ang lahat. Amen. Jesus, Joseph, and Mary. Amen. Ang tawag nila dyan ay Jijomar. Amen. Joseph and Mary. Jesus, Jijomar. Amen. Maraming nagpapangalang ganon. Jijomar. Nandyan si Jomar. Amen. So makita natin, what is Christmas mean to your family, to my family. Amen. Kaya yun, mga kapatid, no? Jesus, Joseph, and Mary. Pag-aralan natin ngayon ng tatlong persona muna. I hope na matapos natin, no? Mabilis po ang oras. Amen. Be attentive in our service today. Amen. Because very limited lang po ang ating oras. Amen. Dito muna natin unahin. Una sa lahat, mga kapatid, the reason of this season is no other than Jesus Christ. Amen. Walang Christmas kung wala ang Panginoong Kristo. Amen. So makita natin, number one, diretso na po tayo kaagad. Amen. Jesus, ano bang mensahe ng pamilyang ito sa atin? Jesus is the message of redemption. Amen. Salamat sa Panginoong Kristo na ang ating Panginoong Kristo ay pinanganak para tayo matubos sa ating kasalanan. Amen. Kaya mensahe ng Christmas is about redemption, na tayo dapat ay pupunta sa impyerno. Tayo ay natulan, we are deserved of hell. But praise God, Jesus Christ born in Bethlehem. Because His message is about redemption. Amen. Na tayo ay isang makasalanan, kapatid. Na dapat tayo ay worthy, deserve of hell. Ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay. And praise God, Jesus save us from hell. Because Jesus' message is about redemption. Kaya mga kapatid, kaya nga ang Pasko, no? Jesus is the reason for a season. Amen? So the center of the season is no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Ang maging sentro dapat ng pag-celebrate nating Christmas ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? That's the center of season. Kaya nga ang season na ito is about Jesus. Amen. Kaya nga ang sentro talaga dapat sa Christmas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Thank God that we have the Bible, King James Bible. Because we know that Christmas, amen, is a good news to everyone. Because Jesus is the message of redemption. Amen. Kung tayo magbabayad ng ating kasalanan,
Kung tayo mag-redeem, kapatid, ng ating kasalanan, ay tayo ay doon pupunta sa impyerno kung tayo magbabayad. Pero salamat sa Panginoon, siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Amen? Salamat sa Panginoon, no? Na tayo na-redeem doon sa kasalanan patungo sa impyerno. Salamat, mayroong Biblia na nagsasabi sa atin, amen, that we know that the Bible is the book of prophecy. Amen? Na propesya na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ating kaligtasan ay panampalataya. The Bible is the book of prophecy. It was prophesied in the book of Isaiah 1,000 years ago. Amen, 1,000 years ago. Tingnan natin sa Isaiah 7:14, no? Isaiah chapter 7 verse 14, doon hinulaan ni Isaiah ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Isaiah 7:14, no? Nakikita rin natin yun sa screen sa mga nanonood dyan, no? Isaiah 7:14, hinulaan, propesya. Maraming mga nagpropesya. Pero mga kapatid, ang katotohanan na propesya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi rito sa therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Amen. The Lord himself shall give you a sign. Amen. Anong sign ng Panginoon? A virgin. Panganak siya ng birhen, kapatid. Nabubuntis ang birhen, kapatid, ang magdadalang tao. At ang pangalan niyan ay Emmanuel. It means God with us. Amen. God with us. Amen. Nang Panginoon ay na magkatawang tao. Ang Diyos sa langit ay magkatawang tao. Amen. Magkatawang tao. Hindi siya tao, magkatawang tao. Kasi ililigtas niya ang tao. Kasi maraming hindi naniwala na si Kristo ay Diyos, siya ay tao. Hindi po, siya ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao lang. Diyos na nagkatawang tao. And makita natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, God manifested in the flesh. Amen. Nahulaan na po yan na book of Isaiah from 1,000 years ago pa, na kapatid. Imagine natin, kapatid, from Malakay to Matthew, ang tawag natin dyan ay silent years. 400 years po yun na walang nakasulat na sa Biblia. Wala nang sinusulat na Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yan, nakalimutan na ng mga tao na may darating pang Misaya na tagapagligtas. Amen? 1,000 years ago. Silent years, kapatid. At salamat sa Biblia, kapatid, na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi naluluma, hindi napaparang, kapatid, kundi ang salita ng Diyos ay forever. At natupad po ang salita ng Diyos ay 1,000 years ago. Ang prophecy ay natupad in Matthew chapter 1 verse 23 na ating binasa ngayon. Amen. It was prophesied 1,000 years ago and it was fulfilled. Amen. In Matthew chapter 1 verse 23. Kita natin Matthew 1:23. It was fulfilled. Kaya naniwala po tayo, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ang salita ng Diyos, forever. Enjoy it forever. May manatili, kapatid. Kaya nga, nandoon sa Matthew chapter 1 verse 23, nandoon na natupad, dating binasa ngayon. In Matthew chapter 1 verse 23, narito na po ang Isaiah 7:14. Ang sabi niya, behold, the virgin shall be with a child, shall bring forth a son, they shall call his name Emmanuel, which is interpreted is God with us. Narito na ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pumarito na ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Natupad na sa Matthew chapter 1 verse 23. The fulfillment of the prophecy. Lahat po ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po yan. The wise men, nakasulat sa propesya. Kapatid, ang mga shepherd, nakasulat sa Biblia.
prophecy. Ano kung nanonood kayo sa ating daily walk, doon po yung tinatalakay ni JB. Ang propesya ng mga shepherd, ng mga wise men, lahat po yun kapatid. Pati ang mga ginto na binigay ng mga wise men, nandoon po. Oo. Fulfillment na lamang ng prophecy. Palitan natin sa screen yung Matthew chapter 1 verse 23, mga kapatid. Matthew 1:23. Nandyan na. Dumating na. Amen. Salamat ang Panginoong Kristo. Ay dumating na. Ang pinakahintay ng tao na tagapagligtas ay dumating na. Matthew 1:23. Yan dahilan kung bakit mayroong Pasko, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang sentro ng Pasko, ng Christmas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Salamat, may Biblia. The central message of the Bible is about the redemption of Jesus Christ. It's all about the Bible. It's about the Lord Jesus Christ. Amen. Ang Biblia, kahit saan, naka-sentro yan lagi sa Panginoon ang mensahe. Oh, kahit anong paaralin mo, si Panginoon, ang sentro niyan, kapatid. Oo. Kaya salamat ang sentro ng mensahe ng Biblia. The message of redemption is about the Lord Jesus Christ. Amen? The central message of the Bible is no other than Jesus Christ. Amen? Makita na, alam niyo ba na the central chapter of the Bible is 118. Amen? According to the scholars, amen, pinag-aral nila, ang pinakasentro na chapter ng Biblia ay Psalm chapter 1 verse Psalm 118. Tingnan niyo, Psalm 118. Yan ang sentro. Psalm 118. Oo. Ang central verse niyan ay verse 8. Pinakasentro ng verse is 8. Psalm 118 verse 8. Tingnan natin muna, no? Kaya ang sentro ng mensahe talaga ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Sa sanlibutan, ang sentro ng ang Pasko ay alak, drugs, online sabong, kung ano man yan. Kapatid, pero ang mensahe ng Pasko, ang sentro dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Nakakalungkot, kapatid, ano? Na sa panahon ng celebration, hindi si Kristo ang sentro. Dapat sentro si Kristo. Kasi ang sentro ng Biblia ay si Kristo. Yan sa Psalm 118 verse 8, nakita nyo? Psalm 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Bibilangin ninyo, ang sentro dyan, the Lord. Amen. The central verse, central word of the Bible is the Lord. Amen. Dapat ang sentro ng ating buhay ay the Lord. Ang sentro ng ating pamilya ay the Lord. Kung hindi sentro sa ating pamilya ang Diyos, iba po ang sentro ninyo. Amen. Iba ang tinutumbok ninyo, kapatid. Kaya dapat ang sentro ng pag-celebrate ng Pasko na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, kapatid. It's all about the celebrator na kapatid. Amen. It is better to trust in the Lord. Bibilangin nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. The Lord ang sentro. Amen. Dapat ang sentro ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang sentro ng ating buhay ay doon tayo nakasentro sa kalooban ng Diyos, kapatid. At kung maraman natin ang sentro ng ating buhay, ay tingnan natin ang Biblia. Gusto natin ang sentro ng kalooban ng Panginoon. Dito po sa kalooban ng Panginoon. Hindi po dito bitingin sa mga horoscope para kung ano ang mga swerte ng buhay natin. Biblia lang. Malaman mo na ano ang sentro ng kalooban ng Diyos at doon ka pagpalain ng Panginoon. Amen. The Old Testament, the central chapter of the book and the central verse of the book and the central word of the book is no other than the Lord. Kaya sentro dapat, kapatid. Pag si Kristo ang sentro ng ating buhay, mga kapatid, sa ating pamilya, napakaganda. Kaya nagka-problema ang pamilya, ang mga buhay nating kapatid, kasi ang problema dyan talaga ay hindi sentro ang Panginoon. Yan ang totoo niyan, kapatid. Lumabas kayo sa kalooban ng Diyos.
Oo. Wala si Kristo ang sentro, hindi si Kristo ang nakaupo sa trono, kundi tayo ang nakaupo o anumang mga bagay na nakaupo dyan sa buhay nating kapatid. Yung dapat ang sentro ng buhay nating kapatid ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So the central message from Old Testament hanggang New Testament, the center is about Jesus, the Son of God. Amen. Tingnan sa John 3:16. This is the central message, the message of God's love. Na-preach ko yan last Sunday. Amen. The message of God's love. Yung Christmas is the message of God's love. Amen. John 3:16. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No. Sabi dyan, marami na kapag-memorize niyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The begotten Son, ibig sabihin capital S, ibig sabihin nakatukoy yan sa Panginoong Kristo. Alam mo ba ang John 3:16, the central word is Son. Amen. Ang sentro dapat ng buhay natin is the Son of God, Jesus Christ. Pag hindi si Kristo dyan, nakasentro sa ating buhay, something wrong in our family. Something wrong in our children, kapatid. Kung wala si Kristo, hindi sentro, kapatid. Kadapat isentro natin sa ating buhay ang ating Panginoong Kristo, because the central message of the Bible is no other than the Lord Jesus Christ, the Son of God, in John 3:16. Amen. Kaya the center of celebration is no other than Jesus Christ. Amen. Sa sanlibutan, anong sentro ngayon? Mga regalo. Amen. Kaya puno ang divisoria, puno ang mga department store, kasi nagkandara pa sa pag-iisip kung ano ang dapat iregalo sa ating mga kaibigan. Wala namang masama dyan. Pero mahalaga ang tanong, may regalo ang Diyos kaya sa atin? Amen. Tayo nakatanggap ng regalo na hindi naman tayo celebrant. Amen. Dapat ang nakatanggap ng regalo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kung naniwala naman talaga tayo na ang Christmas is birthday of Jesus Christ, siya dapat ang may regalo. Sino nakatanggap ng regalo? Tayo. Tapos pag hindi tayo nakatanggap ng regalo, sasama pa ang loob natin. Hindi ka naman celebrant. Amen. Oo. Mayroong mga kasiyahan. Amen. Kasiyahan, kantahan, ano man dyan. Never man lang nabanggit si Kristo. Sa selebrasyon na yan. Nag-uwian na lamang sila. Amen. Nag-uwian lang, natapos na ang programa. Hindi man lang nabanggit si Kristo. Yan nakalungkot. Amen. Yan ang sanlibutan. Amen. Kaya nga dapat, ang Christmas dapat, araw-araw ang Christmas sa Kristiyano. Kasi dapat si Kristo ang sentro ng buhay nating kapatid. Or else, kung hindi sentro si Kristo dyan, magka-problema ka. Kahit saan, sa business mo, kung hindi si Kristo ang sentro dyan. Sa hanap buhay mo, ano man yan aspect ng buhay natin. In your finances, kung hindi si Kristo ang pangunahin dyan, magka-problema ka. Amen. Lahat po yan, kapatid. Pag hinuli mo ang Panginoon, iyan na po, magkaka-problema tayo, kapatid. Kaya dapat si Kristo ang sentro. That's why the reason of this season is Jesus Christ. Amen? Yan ang dahilan. Amen? Christmas is a season. The season of loving. Amen? Pagmamahalan sa isa't isa. Amen? For God so loved the world. Amen? Kaya nga ayan mga kapatid, the author of love is no other than Jesus Christ. Amen? Yan po, for God so loved. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya binigay ng Diyos Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak, at kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, Christmas is the season of loving. Kaya nga mayroon tayong pagbibigayan because Christmas is a season of giving. Amen?
He gave His only begotten Son. Amen. The author of giving is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. He gave His only begotten Son. Amen. Anong binigay natin? Oo. Material things lang ang binigay natin sa Panginoon. Pero ang Diyos Ama, ang binigay niya ay kaisa-isa niyang bugtong na anak, kapatid. At lais kong sabihin sa inyo, kapatid, kahit pangit ang anak mo, hindi mo kayang ibigay. Amen. Kahit pasaway yan, hindi mo kayang ibigay. Oo. Kahit tamad yan, hindi mo kayang ibigay yan. Pero ang Panginoon sa Kristo, the only begotten Son, binigay niya para sa atin, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya mga kapatid, no, ang Christmas is the time of bonding together with family. Amen. Maganda, no? Kaya nga sabi ko, mayroon kayong time sa inyong pamilya, mag-isip kayo kung saan kayo magkaroon ng bonding, kapatid. You can spend time for your family, kapatid, hindi naman magastos. Amen. So, kaming pamilya, ay nag-spend kami ng 24. Oo, punta kami doon sa Tagaytay. Yung pala, ang pinasukan namin, tapos na. Sir, 30 minutes na lang, sarado na. Magsasara na. Oo, 30 minutes na lang, 5 o'clock, 4:30 kami dumating. 30 minutes na lamang. Ikot-ikot, picture-picture, tapos na. Oo. Pagdating naman sa Tagaytay, sarado naman ang kainan, kaya walang kain. Kaya dito na kami kumain. Take out na lang kami. Praise God. Simple bonding. No, simple budget. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ganun lang ka-simple. Because time for bonding. No? Ang sabi ng Psalm 133 verse 1. No. Ano sabi diyan? Dwell in unity. Psalm 33 verse 1. Sige, pakiano mo na. Mabilis tayo. Maganda sama-sama ang pamilya. Amen. Bring gifts to your family. Amen. Magbigay ka kahit kunting regalo lang. Behold how good and pleasant it is the brethren to dwell in unity. Amen. Maganda, amen, na ang bawat pamilya ay mayroong unity. Amen. Kung hindi kayo nagkakasundo buong taon, mag-asawa, hindi ka nagkasundo, itong Christmas, kahit isang araw lang magkasundo naman kayo, please. Amen. Yung mga magbiyanan dyan na hindi kayo nagkasundo, sana Christmas, magkasundo na kayo. Amen. Mga kaibigan, sino man yan ang hindi mo nagkasundo? Sana magkasundo kayo ngayon. Amen. Because the Christmas is the season of forgiving one another, bonding one together, and forgiving one another. Amen. Kung mayroon kayong sama ng loob dyan, amen. Ito ay panahon na mag-ayos kayo, nawa hindi matapos ang taong ito na nagsamaan pa rin kayo ng loob. Mga kapatid, panibago na naman, nasama ng loob sa 2022. Iiwan na natin yan sa 2021, kapatid. Amen. Marunong tayo magpatawad sa Panginoon. Amen. Kasi pinatawad din tayo ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Hebrews 10:17, all your iniquities, I remember no more. Kalimutan na natin kung sino ang nagkasala sa atin. Kalimutan na natin. Patawarin na natin sila katulad na pinatawad ng Diyos sa atin. At kinalimutan niya na. Kasi minsan kasi ganun tayo nagpapatawad na pero hindi pa nakalimutan. Pinatawad kita pero hindi ko makalimutan ng ginagawa mo. Tao lang ako. Yun, nag-away na naman. Nagsimula na naman. Amen. Dapat mga kapatid, pag nagpatawad na, ibaon mo na yan sa ilalim ng lupa. At huwag na nating ano yung tawag yan, brother dyan? Huwag nang halong katin ulit. Kasi ikaw kasi. Kung hindi ka hindi rin ako uminit ang ulo Iyon, nagsimula na naman. Wala na, tapos na. Pag tapos, wala na. Amen.
Nakakalungkot mga kapatid na ganyan eh. Maraming ganyan eh. Nagkaiyakan na. Tapos mamaya, nag-away na naman. Kaya sabi ko, ibaon na eh. Amen. This is a time for giving one another. Season yan kapatid. Kaya puntahan mo na. Yung mga kagalit mo dyan, puntahan mo na. May dala kang regalo. Maniwala ako kapatid na hindi siya magagalit pag may dala kang regalo. Amen. No. Dalan mo na mga bulaklak. Amen. No. Para maging masaya. Bulaklak. Chicharon bulaklak. Yung pala, nagdala lang chicharon bulaklak para high blood din. Amen. Yung mga kapatid, salamat po. Yan ang mensahe ng Christmas is about redemption. Amen. Yan mga kapatid. The message of Jesus is about redemption, kapatid. The reason of this season, kapatid. Salamat sa Panginoon because this is the reason of our salvation. Salamat, ito ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Ang sabi ng Matthew 1:21. Amen? Ang sabi ng Matthew 1:21, and shall bring forth the Son, thou shalt call his name Jesus, and he shall save his people from their sin. Amen? Kaya ang Christmas, kapatid, ay dahilan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Tayo ay naligtas sa ating kasalanan, kapatid. Tayo pinatawad sa ating kasalanan. Amen? Just the reason of our salvation. Think about kung hindi ka naligtas ngayon. Saan ka? Amen. Yung iba sa atin ngayon, umaawit na. No, ng my way. Pagkatapos, tug, maraming kaibigan. Oo. Dahil umawit ng my way. Oo. Iba yung pinuntahan. Amen. Kaya salamat, mayroon tayong kaligtasan. Amen. At hindi pa yun, kapatid. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Oo. Tayo ay naging anak ng Diyos pa. Sipin mo yun, kapatid. No? Naligtas ka na, naging anak ka pa ng Diyos. Amen. Isipin niyo, kapatid, kung anak ka ni Ayala. Aba, ibang klase ka. Anak ka ni Losiotan. Amen. Libre ka sa aeroplano. Amen. Anak ka ni Henry C. Aba, kapatid, sa iyo ang SM. Ay, salamat sa Diyos. You are the Son of God. Amen. Anak ka ng Diyos. Amen. Nang Ama natin ay Diyos, Ama sa langit, na may-ari ng lahat. Is Psalm 24 verse 1. Basahin ninyo. Yan ang Ama natin. Biro mo yan, kapatid. Ano? Yan ang Ama natin. Saan yan? Matthew 24 verse 1. Yan ang Ama natin. You are the Son of God. Amen. Siyang may-ari ng lahat. The earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell therein. Lahat kanya. Yan ang Ama natin. Amen. Amen. Kasalamat sa Diyos. Amen. Na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Oo. We are the Son of God. We are servant of God. Ginawa pa tayo sa Panginoon. What a blessing. Isa ka sa lingkod ng Diyos. Yung iba nga dyan, janitor lang ni Presidente Ramos ay pambihira. Oo. Nagyayabang na. Amen. Oo. Driver lang ni Mayor. Oo. Mayabang na. Ay tayo pa kaya? Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng hari, ng mga hari. Amen. At ginawa pa tayong katiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka pa ng Diyos ng mga ministry, ginagamit ka pa ng Diyos. Amen. Grace ng Panginoon. Amen. Pinagkatiwalaan ka pa na ikaw maging pastor. Amen. Na hanggang ngayon, ay marami pang hindi maniwala sa iyo na ikaw ay pastor na. Amen. Pag ako'y pumunta sa probinsya, ay tinatagayan pa nila ako. Amen. Akala nila ay hindi ako pastor. Amen. Praise God. Amen. Tayo ay naligtas. Kung hindi tayo naligtas, saan tayo ngayon, kapatid? Yan ang reason kung bakit mayroong Christmas. Amen. So, makita natin that Jesus is the message of redemption.
So, pangalawa na tayo. Para mabilis. Si Maria naman. Kasi ang pag-usapan natin about family. Pamilya ni Jesus, si Mary, and Joseph. Amen. Si Mary naman, sa Luke chapter 1, verse 26 and 28. Luke 1:28. Pag-uusapan natin naman si Mary, na dito po sa eksena ng pagkapanakan ng ating Panginoong Kristo. In verse 26, and in the 6th month of the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin name was Mary. In verse 27 and 28, and the angel came and into her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed thou art among women. Amen? The word blessed means happy. Wala nang pinangmasayang babae. May bahay. Kundi si Mary sa panahon na ito. Amen? Blessed. Pag sinabing blessed, happy. Amen? So, the message number 2, the message of Mary is the message of rejoicing. Amen. Wala na sigurong pinakamasayang mother. Oo. Excited si Mary. Oo. Na ipanganak. Ano kaya ang mukha ng baby ko? Di ganun ang mga mother. Amen. Excited sila. Oo. Gusto nila pa-ultrasound pa. Amen. Papicturan pa kung anong mukha niyan. Ano ba yan? Lalaki, babae. Excited po. Si Mary ay excited, masaya, blessed. Kapatid, ang sabi rito, art thou among women. Aba, mga kapatid, nakapalad, ni Mary. Sino naman hindi maging masaya niya na ikaw ay maraming mga dalaga noong araw sa panahon ng Panginoong Kristo na nag-aasam kasi nakabasa sila ng propesiya na ipinganak ng birhen. Kapatid, ang ating Panginoon na tagapagligtas, kaya nag-expect sila. Oo. Baka ang Panginoon na ang sa kanilang tiyan. Kaya si Mary ay excited. Kaya nga, the message of Mary is the message of rejoicing. Amen. The word blessed is happy. Masaya ka. Amen. Oo. Masaya ka, sabi niya, dapat nasa iyo ang pabor ng Diyos. Di ba, pasalamat tayo sa Diyos na ang pabor ng Panginoon. Highly favored. Amen. Ikaw ang pinakapaboran sa lahat ng babae ng Diyos. Amen. Oh. Highly favored. Di mo ba alam na maraming nag-iinggit kay Maria? Buti ka pa na buntis. Oo. Ako, 90 years na. Hanggang ngayon hindi pa. Amen. Makita natin kapatid, excited po si Mary. Nakakuha ng pabor na sa maraming babae, kapatid, ay siya ay ginamit ng Panginoon. Amen. What a good testimony of Mary. We believe that Mary have a good testimony. Amen. She had a good testimony. Kasi mga kapatid, siya ay ginamit ng Diyos. Amen. Pag maganda ang ating patutuo, ay pwede tayong gamitin ng Diyos katulad ni Mary. Amen. Kaya hindi po tayo magagamit ng Diyos kasi hindi maganda ang ating patutuo sa bahay, hindi magandang patutuo sa kapitbahay, hindi magandang patutuo sa community. Palaaway ka. Amen. Palasigaw ka. Amen. Hanggang kalye. Paano ka gamitin ng Diyos? No? Si Mary, maganda kanyang patutuo. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Amen? Kaya in verse 29, when she saw him, she was troubled. Amen? Nung sinabi ng anghel, natakot sila si Mary. Amen? No? In verse 31, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, shall call his name Jesus. Amen. What a blessing. Amen. Nasa kanya ang tagapagligtas. In verse 32, and shall be great and shall
be called the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him the throne of his father David. Amen. Na siya ang maghahari ng angkan ni Jacob. Amen. Forever. In verse 33. Amen. And his kingdom, there shall be no end. Amen. No, ang kanyang kaharian na hindi magwawakas. Amen. Ibibigay ng Panginoon ang kanyang trono ni David na kanyang ama. Amen. In verse 32. In verse 34, sabi ni Maria. Amen. Ito, in verse 34. Then said unto Mary, unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Amen. Ay, ganun talaga. Lumabas na ang pagkababae ni Maria. Sabi niya, she questioned the word of God. She questioned the angel. The word of the angel. Amen? Amen. Nagkaroon ng tanong, nagkaroon ng doubt si Maria. Amen? Ganun mga babae. Amen? Totoo kaya? Totoo kaya mangyari ito? Amen? Kaya natin ito. Oo. Kaya minsan mahirap magtanong sa mga babae, kaya natin magtayo ng building? Minsan tinayo ko si Kokoy, Koy, kaya ba natin magtayo ng building? Kaya, pastor. Amen? Pero si Mary, paano ito? I know not a man. Amen? Wala naman akong asawa. Amen? Paano mangyari yan? Amen? Sometimes, hindi lang mga ladies ang nag-question sa Diyos. Amen? Lahat tayo nag-question sa Diyos. Amen? Ina-underestimate natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Ang sabi niya sa verse 35, sabi ng anghel, bababa sa iyo ang banal na espiritu at kasihan ka ng kapangyarihan ng katastaasan na banal na mga bagay, holy things na ipanganak ang ating tagapagligtas at tawaging anak ng Diyos. Amen? Nakita natin kapatid, Pinakita na ng anghel, sabi niya, darating ang Holy Ghost, darating sa iyo. No? The power of the highest overshadow thee. Kasihan ka ng banal na espiritu para panganak ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? At mayroon pa siyang testimony ang banal na espiritu in verse 36. Behold, sabi niya, Mary, makinig ka. Thy cousin Elizabeth hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, and who was called barren. Si Elizabeth, na pinsan niya Mary, buntis na rin. Old age, amen. Senior citizen na. Ay, 6 month buntis. Kasi siya ay baog. Amen, nabuntis. Ang nasa loob doon ay si John the Baptist. Amen. Kaya pinakita na, tingnan mo ang iyong pinsan. Bakit? Nabuntis. Imposible na mabuntis. Nabuntis. Kaya nga mayroong Luke chapter 1 verse 37 na lagi ninyong minimemorize. Minimemorize verse ninyo. For with God, nothing shall be impossible. Tingnan natin ang salita ng Diyos. With God. Amen. Nothing shall be impossible. Sometimes, we question God. Kaya pa kaya ito? Yung asawa ko magbago. Amen. Kaya ko pa kaya mabayaran ang mga utang ko? Kaya ko pa yan ang mga due date ko? Kaya ko pa kaya yan? Don't doubt the word of God. For with God, nothing is impossible. Basta kasama mo ang Panginoon, ang mga imposible ay maging posible. Amen. Pagkasama mong Panginoon, amen. What a message. Amen. Kaya nga makita sa verse 42, napaganda. And she speak out with a loud voice. Amen. Aba, napasigaw si Maria, kapatid, sa tuwa. Blessed thou art among women. Blessed is thy fruit of thy womb. Amen. Oo. Nakakatuwa. Amen.
Kaya Mary is the message of rejoicing. Masaya siya dahil sa kanya ang Panginoon na tagapagligtas. Parang imposible mangyayari, pero naging posible, kapatid, na siya ginamit ng Panginoon. Kaya mga kapatid, posible na pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen? Sa tingin mo, wala ng pag-asa, pero mayroon pang pag-asa sa Panginoon. Amen? Maybe ay naiinip ka na sa iyong asawa. Wala namang pagbabago ito. Lagi na lang nag-church, pero ganun pa rin. Naiinip ka na sa iyong misis na walang pagbabago. Pero mga kapatid, magtiyaga lang tayo, kapatid. Believe in the Word of God like Mary. One day, you will experience rejoicing. Amen? Si Maria, kapatid, no? Si Maria ay mayroong tagapagligtas. Amen, the Savior. Amen. Kaya nga si Maria, Savior, sabi niya diyon, in verse 29. Siya mo yung, and she was troubled. Amen. She was troubled. Amen. In verse 29, we show him she was troubled. Amen. Na problema si Mary. Amen. Ganon ang mga babae. Laging may mga pangamba. Amen. Oo. Nag-iisip. Kaya paano ako mabubuntis? Wala naman akong asawa. Amen. Tanda natin, kapatid. Mayroon tayong Panginoon sa Kristo. For with God, nothing is impossible. Amen. Jesus, remove our fear. Amen. Sabi ng anghel, Mary, fear not. Amen. Jesus, remove our fears. Jesus, removes our worries and troubles. Amen. Kahit anumang puno-puno tayo ng pag-alala sa mundong ito, kapatid, paano ang babayaran natin? Ano mga problema natin? Kapatid, nag-iisip tayo kung paano mangyari ito. Tanda natin, for with God, nothing is impossible. Amen? Anong problema mo ngayon? You are in trouble financially. Lapit mo sa Panginoon. You are in trouble in family. Kasama mo ang Panginoon. Bigay mo yan sa Panginoon. Amen? Because Jesus remove our troubles, remove our fears in life. Amen? Jesus, remove our worries. Ibigay lang natin sa Panginoon ang ating mga bigat, kapatid. Matthew chapter 11, verse 28, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. In Philippians 4:6, mga kapatid, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Amen. Ibigay mo sa Panginoon. Ipanalangin mo yan sa Panginoon. Lahat, ibigay mo. Let your request, kapatid. Ilista mo na ang lahat ng inyong mga request, kapatid. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan in Philippians 4:7. And the peace of God passeth all understanding. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Nasanibutan ng kasiyahan pangsamantala lamang. Amen. Ang kasiyahan ng sanibutan ay hiram lamang. Amen. Hiram sa alak. Hiram sa sugal, may online sabong pa. Amen. Hiram sa drugs. Pag nag-expire na ang espiritu ng alak at drugs, malungkot na. Amen. Ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano na kapatid ay tayo ay nasa Panginoon. Natagpuan natin ang ating Panginoon na tagapagligtas. Yan po ang tunay na kasiyahan. Hindi po sa material ang nagpapasaya sa atin. Kasi pag naubos ang material, maging malungkot ka naman, kapatid. Kaya mga kapatid, hindi po sa regalo. Amen. Kaya kung wala ka natanggap na regalo, huwag kang malungkot. Amen? It is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala ka kung ikaw ay nagbigay kaysa tinanggap. Amen? Oo. Sige, mga 5 minutes na lang ito. Number 3 na, si Joseph. Matthew 1:18. Overtime ko lang saglit, mga kapatid. Matthew 1:18. 1:18. Now the birth of Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they come together, she was found with the child, the Holy Ghost. And Joseph, her husband, being a just man, not willing to make her public example, not minded to put him privately. Joseph, the message of Joseph is the message of
responsibility. Amen. Bilang tatay, may responsibilidad. Joseph was a just man. Amen. Salamat sa Panginoon, ano? Na kung mayroon kayong father na just man, amen. Kristiyano, amen. Si Joseph, no? Sa verse 18, nakatagda ng ikasal. Oo. Si Maria. Pero nalaman ni Joseph, buntis pala si Maria. Amen. Oo. Kaya napaisip si Joseph. Amen. Aba, mag-iisip ka, amen. Oo. Naisip si boss. Sabi rito, alam mong sabi ng salita ng Diyos, verse 18, not willing to make her public example, was minded to put her away privately. Aba, mga kapatid, ano? Iba yung iisip ni Joseph. No? Si Joseph, kapatid, no? Ay matinong lalaki, just man. No? Matuwid. At nag-isip si Joseph, no, nahiwalayan si Maria. Hindi ko napakasalan ito. Pero, verse 20, ginausap siya ng anghel. Joseph, huwag kang matakot. Tuluyan mo yung pakasalan si Maria sapagkat naglilihi siya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Amen. No, salamat may anghel. Amen, na nagpaalala sa atin. Oo. Alam mo ang anghel, yan ay mga pastor, nagpaalala sa atin. Amen. Oo. Sabi ng anghel, mga hindi pa kasal, magpakasal na kayo. Amen. Amen. Kiss the bride. Joke lang, amen. Makita natin kapatid, no? Si Joseph, pero salamat sa Panginoon. Si Joseph man ay natakot sa responsibilidad. Ayaw magpakasal. Natakot sa responsibilidad. Praise God, Joseph is the message of responsibility. Pinanghawakan ni Joseph ang kanyang responsibilidad, kapatid, na maging tatay ng isang pamilya. Amen. To be a father of Jesus. Amen. Maraming mga tatay ngayon takot sa responsibilidad, kapatid. Takot, no? Ang tawag yan, takusa. Amen. Pag sinabi ng asawa, wag kang simba, hindi simba. Amen. So, the message of Joseph is the message of responsibility. Joseph was a responsible father, responsible to his family. Dapat ang pamilya, ang tatay ay responsible. He is the head of the family. In Ephesians chapter 5, verse 23, for the husband is the head of the wife. Amen. The head of the wife. Ang lalaki dapat ang head ng wife. Amen. Sabi ng Biblia. Hindi si wife, kapatid. Ang head. Dapat, sabi ng Biblia. Kahit binabai si husband, sige lang. Kasi sabi ng Biblia, pastor, hindi marunong ng husband ko. Oo. Parang wala siyang leadership. Sige lang, sabi ng Biblia. Amen. Tulungan natin ma-build ang kanyang leadership sa tahanan. Tulungan natin siya, Papa. Simba tayo. Ikaw ang manguna, Papa. Ikaw ang una maligo, Papa. Ito na ang necktie mo, Papa. Ikaw una bihis, Papa. Yan. Kung ganoon ang ating mga mister, sige, build their leadership. Huwag naman nating pagalitan. Dapat ikaw yung tatay, ikaw na una, ikaw dapat unang gising, ikaw dapat nagluto. Tapos, si husband na iwan. Inormalite mo eh. Amen. Dapat ang gamitin mo, hindi M16, John 3:16. In M16 mo eh. Hindi tuloy na isama si mister, na iwan sa bahay. Nag-live stream lang ngayon. Dapat, kapatid, i-build our husband, his leadership. Kung walang leadership, amen. Oo. Kasi ang wife talaga, kapatid, saan natin nakuha ang wife ang leader? Sa Katoliko. Amen. Kasi ang head ng simbahan, si Maria. Hindi naman talaga si Papa. Oo.
Si Maria. Oo. Maria run the church. Maria run the home. Amen. Kaya ang tahanan, gulo-gulo. Amen. Kaya mga the head of the home is the leader, is the father. Joseph was a good father. Amen. Oh, a good father lead his family to the Lord. Amen. Ang maayos na tatay, leader, may leadership, dapat tayo ang magdala sa Panginoon. Amen. Dali natin sila sa Panginoon. Tingnan natin sa Luke chapter 2. Mabilis ko lang 'to Oo. Luke chapter 2. Oo. I-armalite ko na ito para mabilis. Luke chapter 2, verse 22. Ano sabi diyan? Joseph brought Jesus to the temple. Amen. In Luke chapter 2. Ito dapat ang mga tatay, kapatid, ang responsibility natin. Dalhin natin ang ating mga anak sa simbahan. Dalhin natin ang ating asawa sa simbahan. Paano natin madala kung tayo mismo hindi naman nagsimba? Amen. In Luke chapter 2 verse, tama ba to? Verse 22. Ayun. When the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Amen. Dinala niya sa templo. Nagdedicate nila ang Panginoong Kristo sa templo. Amen. Kaya pag may anak tayo, i-dedicate natin sa Panginoon. Huwag mong babautismuhan sa pare. Amen. Delikado. Kasi ang bautismo, alanganin din. Baka 50% lang yan na tunay na lalaki. Tapos doon ka nagpabautismo. Nako, ano mangyari sa anak natin? 50-50 na rin. Pero ang Panginoong si Joseph, dinala niya si Jesus doon sa temple of Jerusalem para ano? To dedicate to the Lord as an example. Kapatid, maging example dapat ang tatay ng ating mga anak. Ihandog natin sa Panginoon. Amen. Kasi minsan yung mga pasaway, handog lang ta. Ikaw na lang sa Diyos ka. Mag-full time ka. Tamad ka. Amen. Mag-Bible school ka. Doon ka sa CBBC. I-train para maging matino ka. Ayun, nasira yung BHBC. Dumating na. Amen. Kaya dapat mga kapatid, i-dedicate natin sa Panginoon. A good father lead his family to the temple, to the church. A good father lead his children to the church. Amen. Maganda, sama-sama kayo sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng ni David, Psalm 22 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Masaya kayo, sama-sama pamilya na kasama sa Panginoon. Amen. Masaya kayo. Pumunta sa church. I was glad. Let us go into the house of the Lord. Masaya. Kapatid, maganda. Amen. Nasama-sama kayo. Kaya pag Sunday, Sabado pa lamang mag-pray na po kayo. Amen. Oo. Kasi minsan, ihanda nyo na ang lahat. Amen. Kaya minsan, kapatid, hindi hinanda ang lahat. Hindi handa ang Bible. Ang hanap ng Bible, pinagbintangan niya isa. Nag-away, hindi natuloy yung service. Amen. Tsaka hanap ng Bible. Amen. Ikaw lang kumuha nito, ikaw lang nagbasa ng Biblia ko. Oh, dito ko lang nilagay last week. 'Yon. Kasi hindi binasa. Oh. Mabuti pa yung ipis nagbasa. Amen. Makita ka ng Biblia, no, may ipis sa loob, patay na. Amen. Naipit na sa kakabasa. Amen. Pero Kristiyano, hindi nagbabasa. Amen. Ano ba sa simbahan? In verse 9, Psalm 22 verse 9, I will seek thy good. Amen. Sa simbahan, makakita ka ng mabuting bagay, kabutihan ng Diyos, because the house of the Lord, our God, I will seek thy good. Pag ikaw na sa simbahan, ang hanapin mo ay kabutihan ng Diyos. Huwag mong hanapin ang mga pangit. Amen. Sa simbahan. Ano ba itong simbahan? Pangit. Pangit yung pulpit. Lahat na lang hinahanap pangit. Pag uwi mo, hindi ka na bless, hindi ka na revive. Ang hanapin mo, mga magaganda lang. Ang mga pangit, iwan mo na. Amen. Ibigay mo na yan kay Satanas. At uuwi ka, nabibless ka. Amen. Kasi ang hinanap mo sa simbahan, mga mabuting bagay. Amen.
Maganda sa simbahan. Dalhin natin ang mga anak natin sa simbahan. Oo. Kasi nandito ang blessing ng Panginoon sa simbahan. Dito ka turuan ng Diyos. Paano ka i-bless ng Diyos? Dito ka turuan sa simbahan kung paano ka pagyamanin ng Diyos. Amen. Oo. Sabi ng iba, wag kong punta simbahan yan. Hindi man ako magkakapira dyan. Amen. Ano ka? Amen. Ang sabi ng Psalm 112 verse 3. Tingnan natin sa Psalm 112 verse 3. Wealth and riches shall be in the house of God. Amen. Wealth and riches shall be in the house of the Lord. The house and His righteousness endure it forever. Amen. Pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, wealth and riches shall be in His house. Unahin mo lang Diyos. And Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Amen. Wealth and riches. Anong riches? May Panginoon ka. Ikaw ang pinakamayaman na. Amen. Oo. Ano man ang sa iyo ang lahat sa sanlibutan, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose your own soul? Amen. Kaya ang pinakamayaman na tao sa mundo ay mayroong Kristo at mayroong simbahan. Tamang simbahan. The Bible-believing, hellfire preaching Baptist Church. Amen. Maghanap kayo ng simbahan na kung saan nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Kasi nandoon, kapatid, wealth and riches shall be in the house of God. Dito katuruan ng Diyos how to get blessing from God. Amen. Sipin mo yan. How to get blessing. Ano yan? How to get rich from God. Kasi ang Diyos natin, pinakamayaman, may-ari ng lahat. Kaya nga, turuan tayo ng Diyos how to get rich, how to get dressed like a rich. Amen? Kaya ang damit natin, pang mayaman. Amen? Oo. Tingnan mo dyan, ano? Dyan sa kabila, may nakaniktay. Amen? Eh, ang mga nagsusuot ng mga ganyan, kapatid, ay mga manager lang ng bangko. Amen? Bakit tayo nagsusuot ng ganyan? Because our Father is the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? We dress like a king's son. Amen? May magtatanong sa akin sa Amos, mga pastor, Pastor, bakit ganyan damit mo? Because I am a child of the King. Amen? I dress like a king. The son of the King. Amen? My father is rich. So I'm dressed rich. Eh sila naka-short lang. Pastor naka-short. Amen? Mga kapatid, as father, we have responsibility. Many family today, hungered with leadership in the home. Hungered. Kulang, uhaw sa leadership ng mga tatay. Dapat mga tatay, we are responsible to provide everything for our family. Provide spiritual things for our family. Provide the needs, especially the nourishment for their soul, mga kapatid. Hindi po pera lang, kapatid, hindi material. Tayo nabubuhay. Sabi na Matthew chapter 4 verse 4, a man shall not live by bread alone, but by the word of God. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa material na mga bagay. Nabubuhay tayo because of the word of God. Amen. Pag wala kang salita ng Diyos, mamamatay ka, kapatid. Kung wala ang Panginoon. Amen. Pag hindi mo kasama ang Panginoon, mamamatay ka. Kung hindi spiritual, physical. Kaya hindi lang pagkain tayo nabubuhay, but by every word of God. And sabi niya, word of God. Because bakit? The word of God is God's breath. God's breath. All scripture is given by inspiration of God. Ano yung word inspiration? God's breath. Amen. God's breath. Ang Greek word niyan, God's breath. Inspiration. Inspired means God's breath. Buhay. Amen. Kaya pag-uwi ninyo, you are revived, mga kapatid. If you come empty, you will go home revived because of the word of God. Amen. Inspired means God's breath. Nagkaroon ka ng God's breath dahil sa salita ng Diyos. Alam mo, pag wala kang salita ng Diyos, ano ang kabaliktaran ng inspired? Expired. Yan ang katotohanan. Without the word of God, you will expire. Your family will expire.
your spiritual life will expire. As father, bring your family to the church. Bring your family to the church which the Word of God is preached para sila lumago. Amen. Teach them to go to the church every Sunday. Train up a child the way he should go. Proverbs 22 verse 6. Train up a child. Maraming mga tatay, hindi tinitrain ang anak. Anong tinitrain? Yung aso. Paano tumakbo? Paano lumakad? Hindi po aso ang ating tinitrain. Ititrain natin ang ating mga anak, mga kapatid. The way he should go. Mga kapatid, turuan natin sila. Teach them to go to church para sila mag-grow. Anong grow? Amen? Go to church para ikaw mag-grow. Read your Bible para ikaw lumago. Teach our children to read your Bible. Oy anak, basa ka ng Biblia. Amen? Obey the Word of God. Sumunod kayo sa Panginoon. Mahalin ninyo ang Panginoon. No? Teach them to witness others. Teach them to give thanks unto the Lord. Marunong sila magpasalamat sa Panginoon. And teach them to honor God. Amen? To honor God. Teach them how to give their tithes and offering. Amen? Makita natin, kapatid, doon pagpalain ng Diyos ang ating pamilya. That's what Christmas is all about. What is Christmas mean to your family today? Amen? Christmas is for your family. For your loved ones. Amen? Kaya maganda. Meron ka bang pamilya na hindi paligtas? Jesus is the message of redemption. Mary, the message of rejoicing. Joseph, the message of responsibility. That's what Christmas is all about. Tayo manalangin. Nakilang Diyos sa masalangit. Thank you, God, for a great message this morning. If the message is clear to you this morning, habang tinutulog at panyaya, kung nangusap ang Diyos, mangitan ng mensahe, Christmas is your family, for your family. Pray for your family. Pray for your husband. Pray for your wife. Pray for your children. That's what Christmas meant to you and me. Sige po, usapin natin ang Panginoon. Hindi kayo kompleto sa Christmas. Sige lang, pray mo lang sa Panginoon. Pag-pray mo lang sa Panginoon, one day, ang Diyos mag-ayos ng lahat. May problema ka sa pamilya mo, give it to the Lord. May burden ka sa pamilya mo, give it to the Lord. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Sige po, bigay mo yan sa Panginoon. Give it everything to the Lord today. Don't go home, dala-dala mo pa, loaded ka pa ng mga bagay. Inti mo na ngayon sa Panginoon. God is waiting for you. Sige po, kasapin natin ang Diyos. Whatever in your mind, your heart today, kabigatan, problema, bigay mo sa Panginoon. Pag-pray mo yung husband mo, hindi mo nakasama, one day, kausapin niya ng Panginoon. Sige po, kausapin natin.